Ito, to share. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. Unang-una hahabulin ko yung sinasabing parang ako yung susi. Hindi naman hindi naman po eksaktong ganon. Nagkataon lang po na nung dumating itong pangangailangan ng programa ng NCS ay yun nga, UST nga po yung involved doon. Kaya lahat po ng nangyari ay siyempre sa ngalan po ng University of Santo Tomas. Hindi po naman po sa akin yon. Nagkataon lang na ako po yung may katungkulan na negotiate, makikipag-usap tungkol doon sa project. Pero siguro sa kwento ni Dr. Clarence, marami talaga tayong pasasalamatan kasi parang, siyempre, alam nyo naman, sa tulong ng dasal, parang sunod-sunod naman na nangyari yung parang pinakiusap natin sa UST na sabi nila, halimbawa, kailangan ng lugar na ihanapan naman natin na kapag offer naman ng UST ng isang lugar dyan, kwarto, na siyempre, alam niyo naman, napakalit ng campus, hindi kami basta-basta makahanap ng lugar. Kaya salamat sa Diyos, ang university naman naglaan ng isang at sa lahat ng tulong ng mga kasama sa project ni Dr. Clarence, lalo nandito si Father Ernie, Sister Beth. Yun po ang patuloy na nangyari. Nag-umpisa po to sa panahon ng aming rektor, si Father Enminio Daguhoy noon. Ngunit taus-puso rin pong pinagpatuloy ng aming present rector ngayon, si Father Richard Ang, na kung saan ay full support din kay Dr. Clarence. Ibabalik ko muna kay Dr. Clarence at kung yun lang yung gusto kong habulin na hindi naman pa eksaktong pangalan na sa University of Santo Tomas po yun. Ibig sabihin, ating po lahat na yes po. Napakasarap pakinggan na proyekto natin, sabi nga ni Father. At gusto ko rin banggitin na hindi lang one way na parang ang UST ay nakatulong, kundi napakalaking marami rin kaming nakuhang aral tungkol dito sa ating involvement sa NCS. Kaya kung pasasalamat ang pag-uusapan ay kami patuloy din nagpapasalamat sa lahat ng stakeholders, mga kasama dito sa project na ito. Sa mga katikista. Okay. Ayan. Salamat po, Father. At kung inyong mamarapatin, okay lang po ba na dyan lamang kayo habang nagkukwentuhan? Sapagkat ang buong bulwagang ito ang ating entablado ngayong session natin na ito. Ayan. Salamat, Miss Joanne. Salamat po, Father. Huwag na po kayong alis, Father. Yes, kasi marami pa po kayong marami tanong. pong salamat. At tayo po ay katatapos lamang magmerienda at habang nagmimerienda ay umikot tayo sa NCS exhibit. Pwede po bang mahingan ng kaunting pahayag, impression, feedback, anong pakiramdam sa inyo pong nasaksihan doon sa ibaba? Kahit sino po maaring magsalita. Kasi si Ma'am, kakampi natin sa akademya si Ma'am, mula sa Archdiocese of Pampanga. Yeah. Yes, opo. Good morning. Yeah. Ma'am, pakilala ma'am kayo, ma'am. Yeah, Evelyn Chavez po. Actually, I'm a retired CLE teacher who taught in a Benedictine school for 40 years. I was teaching, part of the facilitators in the Lay Formation Institute in the diocese. That time when this study was being made, I think I am one of the respondents. Okay, so yun ang participation. Sorry po, baka po nahirapan po kayo ng konti. Okay naman po kayo. Okay time na yun. Yes, of course. Kaya nga, pero ngayon po, I was assigned as coordinator because Brother Charles was the coordinator then. But
of course, he's now with the Lord. And we're grateful for that. Opo, inaalala din po natin si Brother Yes, Charles at okay. lahat ng mga katikistang nauna na sa atin at nakasama natin. Tama Salamat po doon, ma'am. So when I got hold of this set of books, I really, smelled them. Ganun no? Parang sabi nga, wag mo lang open, wag mo lang basahin. I really browsed over some of them already. And then hearing, hearing the history behind and all. Parang I'm so amazed really, of God's grace. Kanina, during the exhibit also, or while viewing the exhibit, sabi ko, this is not just a simple survey where sometimes respondents would say, naku, isa na naman ako sa mga statistika lang. Di ba? Parang you're just part of the statistics. After that, what else? Pero ito, parang it's really a journey, of life, of experience. At yung libro ay hindi lang libro as an output, but there are, parang Bible ba? A continuing, testament, Parang ongoing, living testament. At ang nakikita ko dito sa mga libro, sabi nga, it's not just the experience of the catechist, kasi may output din siya on, may challenge what now? Di ba? At sabi nga ng isang author who wrote about a book, okay, after reading the book, tapos sabihin mo daw, I have gone all through the pages of the book, all the contents of the book, but the question is, has the content gone through you? So yun siguro yung parang gusto kong embrace ngayon na sana yung mabasa dito, hindi lang ako but other catechists, will also penetrate our being. So salamat for this opportunity. Salamat po. Ayan. Bigla akong naalala si Bishop Gaa. Bagong bishop pa lang siya, pumunta tayo sa Diocese of Novaliches, no? Nag-launch kami doon. Gulat na gulat talaga ako sa kanya kasi sabi niya, kita nyo naman, ang gaganda nitong mga librong to, di ba? Sabi niya, pero ang hamon ko sa inyo, mga katikista, kailan nyo yan bubuksan? Kailan nyo yan babasahin? Okay, may libro na kayo. Sabi niya, basahin nyo naman. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, wow, this is a real challenge. Pero hindi ko alam, gusto ko ibalik kay Father Chong Father Chong, do you remember? Nung time na lumapit ka sa atin sa office, no? Tapos sabi talaga ni Father, ano ba talagang ginagawa nyo dyan? Sabi, hindi ko po alam, pero tingin ko po meron po tayong output. And then that was the time na we were preparing for the ambag and I was so humbled by the fact na masasabi ba nating ambag natin to para sa simbahan sa 500 years celebration. And I was surprised, Father, na talagang nung time na yun, the highlight of the NCS is nung talagang foundation ng UST na talagang binigyan kami ng pagkakataon na ma-share bilang ambag yung 7 libro. And I think nagulat. How was the experience, Father? Nung time na yun. Do you remember? Maalala ko April nung- 28, 2022. Yes, parang halos kasagsagan pa ng... Pandemya, Hindi pa tapos ang pandemya noon. So yung university-wide retreat ng UST, naging pagkakataon po na i-introduce yung mga libro sa Tomasian community. Na achievement ng CBCP together with yung research staff ng UST. Siyempre beyond the space yung room na pinag-uusapan natin, far more than that, more than anything else is the effort of the Tomasians kasi nandyan ang aming graduate school na kung saan naka-affiliate si Dr. Clarence nung nag-umpisa yung project aside from affiliation sa Arts and Letters saka sa Sociology Department. Nandyan din ang Institute of Religion na nandyan yung aming core of religion teachers and professors. Nandyan din, si Ma'am Joan ay kasali dyan at UST Simbahayan din at lahat ng mga iba pang departments ng UST na Pati campus ministry kasama palagi. Campus ministry.
malaking bagay. Oo. Kasi ang campus ministry naman ay together with IR, sila yung nagtatrabaho para sa curricular offering ng theology. Actually, ito yung catechetics sa college level and also yung religious activities, magkasama lagi ang IR at saka yes. Ngayon, sa UST naman, ang malaking pasasalamat namin ay kasabay ng pagtatrabaho dito, may mga eye-openers din. Halimbawa, nini-review namin ngayon yung existing na programs ng UST. Halimbawa, yung Creed, kasi po ang Institute of Religion ng UST nagbibigay ng certification para sa mga katekista all over the Philippines, nakailang diocese na tayo. And we also have even extended this service sa Guam, and recently Gibraltar ba o Malta. Nakailang programs na po doon in Palawan, and of course our partners in Apari sa Diocese of Tuguegarao. And then mayroon po rin kasing religious education, values education and religious education bachelor's course. At saka mayroon din parang master sa religious studies. Pero lahat po to sa pamamagitan ng itong NCS ay magandang i-review kung paano magiging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga katikista. Gusto pumalakpak ng mga nasa edge. I really hope it's a fervent prayer, na talagang yung University of Santo Tomas would really take the pastoral leadership to provide an alternative space for training from the undergrad, certification, na ma-represent ang buong university, ay buong advisory council, buong ecclesiastical provinces ng buong Pilipinas. Yes, opo. Kanina, Father, habang nagbe-breakfast, ito na yung pinag-uusapan nila. At napakalakas po ng palakpak ni ate. Pwede ba natin malaman bakit napakalakas ng palakpak nyo ngayon? Sa sinabi ni Father. May mic na, Ayun may po mic ang na. microphone. Ayan. Good morning. Good morning, So, ate. Philippians 4:13, we can do all things through Christ who will empower and strengthen us. I'm just overwhelmed kasi may mga katikista nga pong nagtatanong talaga. Kung may ino-offer yung ibang university, may ino-offer din ba ang UST na meron naman pala, hindi lang. No? So, siguro kung nanonood sila ngayon, tuwa-tuwa sila. Yun, mga katikista, narinig nyo na, ikwento nyo na, ikalat nyo na. So, may creed sa certification. Meron ding religious education, may masteral, pero may gagawin na i-adapt sa ating situation. Pastoral approach. Good morning and God bless us. Ang ganda ng energy ni Ate Norma, and Ate Norma was one of the first na instituted lay catechist natin, not only by no other than Pope Francis noong 2023. Tama po ba? 2023. Opo, Kasama niya si Father. 2023. Yeah, Ayan, si Ate Norma. At syempre po, mga kaibigan, marami tayong baong, hindi lang datos ang naipon natin at mga libro, mga kwento ng misyon, pagmamahal, sa Diyos at sa kapwa. So marami tayong naimbitahang nagpunta dito, Father. Lumipad pa yung mga yan, ha? Anong masasabi mo sa exhibit at anong masasabi mo sa naging karanasan mo mula po sa Cagayan de Oro? Si Kuya German Kalakat. Nandyan ba ang microphone? Yan. Sige, pwede kang tumabi dito siguro kay Father Ernie. Ayan. Alam nyo, ang hindi ko makakalimutan kay German ay dahil bata pa siya noon, kasama na natin. Oo, hanggang sa maging catechetical coordinator siya mismo Yes. ng CDO.
At ginulat niya na ako nung nasa Haro, Father, pasensya ka na kung ano nung sinasabi kong place. Bayad naman po ito, Father. Wala naman po tayo. Galing po sa grant. So, nung nasa Haro kami, Father, pinagsalita siya, nagulat talaga ako kasi bahagi ng kanyang kwento pala ay NCS, no? Kasi isa po siya sa kauna-unahang lay na naging catechetical coordinator ng CDO. Right. O siya na po magkikwento. Okay. Yes, German. Sige, German. Good morning po. Muli po ako po si German Calacat from the Archdiocese of Cagayan de Oro. And siguro I will be sharing to you my journey sa NCS. Ako po ay isang religious education student before sa Siena College, Quezon City. And way back 2017, I think third year ako that time, when Doc Yayet and Miss Jo at saka si Kuya Arthur that time went to our formation house and asked us na mag-encode ng mga data. So since I am a Bisaya, so ang in-encode namin na data mostly from Mindanao and Visayas. So it started po 2017 and 2020, the NCS team went to CDO and ginather po ang ecclesiastical province ng CDO, ang Kabustam, at ngayon po ay Kabustam Pro. Yeah. Wherein Doc Yayet, sinare niya po yung data na nag-gather from the study. And 2021, I was asked again na maging katikistang kalakbay sa pananaliksik sa survey na naman ng NCS. Pag sabi mo na naman, parang napapagod na siya. Na naman, ito na naman ang survey. Magpabalik-balik ito, right? Tapos, 2021 ito, yes no? po. Yes. And 2021 din, na-invite ako sa kwentong katikista, yung wherein I Webinar. was asked na maging isa sa mga resource person. At saka 2022, I was asked po na maging tagasuri ng nilalaman ng Katikistang Malikain. Na libro. Yes po. Yes. And it is really a privilege na mabigyan ng ganong opportunity na maging bahagi ng NCS. At 2022 din nangyari ang book caravan ng Archdiocese ng Cagayan de Oro. And on the same year, I was asked by Bishop Cabantan kung pwede ba akong magstay sa diocese. Kasi I really want to become rich. Pero sabi ni Bishop, baka pwede mo na akong, gusto ko maging mayaman. Gusto niyang yumaman, Father. Di ba? Tapos, kung pwede ba daw akong magstay sa diocese at maging lay coordinator ng catechetical ministry. And I believe na... Yes, sa Bishop's house. At yes. Text ko siya, sabi niya, pasensya na po hindi ko po nakakausap si Bishop eh. Ibig sabihin kasabay niya pagkain si Bishop everyday? Okay. Okay. And I believe po na NCS has been so instrumental sa akin kung bakit hanggang ngayon ay naging katikista pa rin ako full-time sa Archdiocese. Yes, maraming salamat doon. Palakpakan natin si Bishop na tuloy tingnan mo. Baka prophetic ako, German pero balikan lang natin sa luhin. Gusto mong yumaman pero bakit nanatili ka sa catechetical work? Kailangan nating saluhin yon sapagkat marami sa mga nanonood natin ang makarelate dun sa kwento ni German na yan. Sige, Germs. Because po, I am still happy serving the ministry and the church. Yes. Kaya hanggang ngayon po ay nananatili pa rin. At mayaman siya sa pagmamahal, paglilingkod. At totoo rin po yung sabi ni Father Ernie na kapag ang obispo ay may pusong katikista, buhay na buhay po ang mga katikista. And we are blessed that our Archbishop Emeritus Antonio Ledesma is very supportive sa amin up until now kay Archbishop Jose Cabantan. Yay, maraming salamat po. Hello sa mga bishop at archbishop na kalakbay natin. Ako din, i-reveal ko na sa inyo na medyo hindi ko alam kasi closing na tayo, Father, na, pero kung meron ako isang mamimiss dito sa NCS, ay siguro yung mga text at mga email ng mga bishops. Kasi for some reason, nagte-text sila kahit tulog ka na. Pero
pag nag-text sila, hindi ka na makakatulog. Kasi hindi naman sila nagte-text nang wala kang gagawin. Right? Oo. Pag nag-ring yung nakikita mo na si Bishop, yung tumatawag, maghanda ka na. May bago kang mission. So parang yung mission impossible. Yung pag nag-ring talaga. Kasi hindi naman sila tatawag, mangungumusta lang sa'yo. Never. Never sila nangumusta lang. May mangungumusta pero ano. So mamimiss ko yon. Kasi kaya ako nasabi kasi yung mga bishops na inimbita natin, imagine they took time to just respond na sabi, we cannot, sila Bishop Elmer, Bishop Joe, alam mo yung parang, wow, that is something. Kitang-kita mo na sila yung sumagot, right? Alam mo naman pag secretary sumagot, right? Oo. Iba yung English, right? Oo. Pero pag bishop ang sumagot, alam na, di ba, sila to, right? Oo. Pati pag text, right? Kitang-kita mo. So sabi ko, wow, thank you so much. At mamimiss ko yon kasi meaning pero hindi ko mamimiss yung mga mission na sobra, right? Pero mamimiss ko yung wow, hindi ka na makakatulog kasi may bago ka na namang gagawin, right, in anything. Yeah, oo. Saluhin natin yun, no? Sapagkat, halimbawa, bakit ganito ang Ingles natin? Dahil tayo, this is aligned with NCS findings and insights po, ha? Ang gusto natin, we prefer to use our local language, 'di ba? Mas lapat, no? Mas mabubuksan tayo, makakapasok sa loob. Ayan, lapat, tama-tama, sister. No, 'di ba, Father, pag ginamit natin yung sarili nating wika. So, salamat, German, no? Nakita natin sa kwento ni German, sir, Father, mga kapatid, yung paglago mula sa encoder, 'di ba? Encoder siya nung mga sagot ng mga katikista hanggang Yes, 8 years ago. At estudyante lamang siya noon hanggang naging tagasuri siya ng libro. Naisip ko pati, sorry German, nagpamerienda ba man lang kami sa inyo? Ngayon po daw niya sisingilin. Kasi grabe kasi nung time nung una, Father. Hindi ko alam kung alam niyo po, no? It was really UST who took over kasi nga sa bagay, kwento ko naman talaga to. Alam naman to ng mga katikista. Kasi talaga, nung lumapit sila Bishop Bobet, medyo ayaw ko nga mag-research, right? Oo. Tapos sinabihan lang po ako, Father, na pag hindi ko tinanggap ang research sa CBCP, baka mawala na ako ng trabaho sa UST. So sabi ko, ay nako, tanggap ko na agad to, right? Oo. So nung tinanggap ko naman ito, si Bishop Bobet, tuwan-tuwa, saka si Mother Jess, right? Oo. So tuwan-tuwa sila, ganyan, tuwan-tuwa sila. Tapos sabi ko, Bishop, can I ask the first research question? Sabi niya, first research question? May ganun ba? Yes, we cannot proceed with the project without asking you the first research question. Tama, sabi ni Father, sabi ko, do you have any funding for this research? Sabi sa akin ni Bishop Bobet, ano yun? Gusto namin kayong mag-research, pero hindi namin alam na may funds palang kailangan, right? Oo. So thanks be to the entire, bishops, they came up with 2,000 per ecclesiastical territory. There were about 86, about 170,000. And we were very happy, no, na naka-receive tayo ng 170-something thousand. And then I was reminded na pinapagawa ni Bishop ay national catechetical study. Sabi ko kay Bishop, gusto ko lang po malaman nyo, hanggang Tondo lang po tayo, ha? Kasi 170. But thanks to UST, for that time alone, during that time, I spent around 2 million for the project. And I am so pleased na talagang alam ng UST to respond to this need. And I'm so pleased na hand in hand with that, yung mga iba't ibang generosity ng iba't ibang ecclesiastical territory naman filled up the gap. But that was 2016 to 2018. Kaya nag-encode sila, mukhang hindi namin kayo napamerienda. Kainin mo na lahat ng kakainin mo ngayon. Dahil may pondo pa tayo ng konde. Yeah, salamat nga naman. No? So, kwento ng pagmamahal ng Diyos. Ano po? God's generosity, ika nga. Ay, ilang taon na daw si German ngayon? 27 po. 27. Mga 19. He was 19 when he started. So, lumaki talaga siya sa NCS. Lumaki, no, sa NCS si German. At marami pang kwentong katulad niya po, no? So, talagang tinawag ng simbahan, tumugon tayo. And really, when God calls, God enables, God equips, no? Kung wala man, magpapadala ang Diyos ng kung sino man.
at ng banal na Espiritu Santo. Kinabig tayo. Palakpakan naman natin ang kwento na yon. At ang susunod natin kakausapin, si Miss Ruthie. Matagal na rin natin itong kasama sa Ayun nga pala. NCS, no? Doc Yayet, si Miss Ruthie. Taga Pampanga po, Father. Yes, taga Pampanga Ruthie, naman. Ay po. Hello, ma'am. Hiya ako bigla. About po dun sa, ako po si Ruthie from San Fernando, Pampanga. Regarding dun sa NCS, mahirap po siya. Mahirap po na... Mahirap na masarap kasi yung experience ko dito, bago ko na-encounter ang NCS na to, merong nauna na coordinator na siya yung dapat na nag-distribute sa amin. Though after that, ilang months, napalitan na. So that time, ang boss ko na noon, si Father Bong Feliciano at saka si Sir Charles Espiritu. So kami na yung nasa office at kasama namin dati si Sister Daisy din. So, nagkaroon ng annual meeting Cebu. Nakikinig ako, akala ko annual meeting lang talaga ng ACRE, kasama pa nun ng ACRE at saka AMCM. Magkasama sila. So, nahandun ako nakikinig. Narinig ko tong NCS. Parang, teka muna. Hanggang hindi ko siya matanggap, hinabol ko si Doc Yayet kung natatandaan niya. Hinabol ko siya dun sa may pinto kasi nga, confused ako dahil first time ko noon. So, tinanong ko si Doc Yayet, ganyan-ganyan, hiningan ko ng number yung mga staff para lang makapag-coordinate ako. So, after noon, praise the Lord. Pag-uwi ng Pampanga, Father, ganito yung gagawin pala, ganito. Tapos, magbibigay daw sila ng link, sasagutin ng mga katikista. Diyos ko, paano gagawin? Hindi lahat ng marunong sa computer. So sabi namin, nag-meeting kami, Father, mag-dry run tayo, magpi-print out ako. Nag-print out po ako noon, nag-dry run kami sa isang vicariate, pinasagot namin. Kasi walang mag-o-open ng kanilang link at hindi sila marunong sa Google. So, sige, sagot ko na lahat. Ako na po ang mag-i-encode lahat, buong Pampanga. Akala ko ganun kadali. May deadline sila. Kaya ako nakilala si Sir Arthur. Kinulit ko siya. Kasi sabi nila yung deadline ito na. Sabi ko, teka, wala pa po kami masyadong na-encode para mga 8 pa lang noon. Sir, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Umanday na uli yung isip ko. Sige, bigyan ko po kayo ng bagong link. Kinausap ko po ang Holy Angel University ng San Fernando. Sabi namin, kailangan po namin ng tulong. Kasi sila yung maraming computer sa school. Yung mga teachers po doon. Kaya lang ang hiningi nila, bigyan namin ng certificate yung mag-e-encode. Sabi namin, walang problema. Pirmado ni Bishop, pirmado ng pare. Tulungan lang kami. So, yung lahat ng papel, siguro ilang kilos yon. Dinala ko lahat, wala akong sasakyan, nag-commute lang ako. Dinala ko sa Holy Angel. Tinulungan nila akong mag-encode, pero dinemo ko muna sa kanila kung paano. Praise the Lord. Natapos. Thank you, Sir Arthur. Binigyan mo ako ng chance. And after that, yung NCS, hindi pa pala tapos. Nag-pandemic na. Tatapusin ko na to, Doc Yayet. Yung pagpapahirap mo. Nag-pandemic na. May namatay na. Oh. Nag-message si Doc. Ate Ruthie, pwede bang mag-review ka ng book na ito? Ay, Diyos ko po, sabi ko. Ano na naman to? So, sige. Sabi ko, hindi pa po ako malakas kasi that time, bahala na eh. Sabi ni Sir Charles, saka ni Father, kailangan mo sumunod. Sumunod ka. Sumunod ako. Yun po yung experience namin so far. Ngayon, pag din naririnig ng mga katikista na ang katikista ang kayamanan ng simbahan, halos po lahat ng katikista namin naiiyak sa salita na yun. Maraming salamat, Doc Yayet. Naging part ako dito at ang buong San Fernando, Pampanga. Salamat, Ate Ruthie. I just have to mention na nakakatuwang isipin na yung mga quote ng yaman, galing po yung lahat sa mga katikista,
yun po ay galing sa datos mula doon sa aming mga interview. At tama po si Ate Ruthie, ate talaga yan kasi talagang siya yung nag-a-assist sa amin all throughout. And kung napapansin niyo po yung hirap nun, yung unang round kasi 33,000 po yung nakuha namin, 27,000 ang valid. Imagine niyo po yun, 33,000 respondents all over the Philippines. Yes. Yung pangalawa, medyo na yon, sampling na po yon, frame ng ginamit namin, kaya mga 7,000 lang. Pero ang talagang malinaw dun sa narrative ni Ate Ruthie ay talagang mahirap. Mahirap talaga yung pinagdaanan. Kaya nga sabi ko, nung sabi ni Arthur kanina, wala talagang pangako na magkakaroon ng output. Kasi ayaw namin mangako na magkakaroon ng output. Dahil kailangan namin yung datos. Ang hirap nung gathering of data. Pero for some reason, gumagalaw talaga yung Panginoon ba? Doon sa kasi talagang, yun yung quality of data is really very important for us. And so, hindi pwedeng, siyempre naman, di pwede mandaya itong mga katikista kung ano yung tinatanong mo sa kanila, di po ba? Dun sa reliability test, kitang-kita mo naman na akma yung mga tanong, yung mga sagot nila, no? So, ibig sabihin, mukhang authentic ng mga data na ito. Hindi sila nanloloko, hindi basta may sumasagot. And with that, alam namin na malaking responsibility ng team na ibalik ito sa mga katikista. I think that was the motivation na talagang maibalik ito sa mga katikista, right? Oo. May gusto kayong idagdag, Father? Or si Father Ernie, may gusto kayo idagdag? Ayan po. Minsan talaga pag gumalaw ang kamay ng Espiritu Santo, ang kamay ng Diyos, no? Talagang hindi natin mapipigilan. At binanggit ni Ate Ruthie kanina, si Kuya Charles nga, na matagal na nating kasama at nauna na siya at siguro ay ipagdasal din natin, maalala natin. At naalala ko lamang, Doc Yayet. Yes, si Kuya Charles. At ang kahuli-hulihan pong KBC, ang katikista book caravan natin sa Diocese of San Pablo. Isa rin pong katikista ang pumanaw na, si Ate Alicia Maunahan Javier. At nung siya po ay namatay, ang hiling niya pong isusuot sa kabaong ay ang kanilang uniformeng pangkatikista. Inaalala ka namin ngayong araw, Ate Alice, at lahat ng mga kasama nating katikistang nauna. Maraming salamat sa inyo. Ayan, at tuloy-tuloy po ang Espiritu Santong pagkabig dito sa ating kwentuhan. Mga kaibigan, hindi lamang po mga respondents mula sa diocese ang kasama natin. Siyempre may mga kasama tayong research assistants, no? At talagang napakahusay mula sa kanilang kwento, malalaman natin. Siguro hingan lang natin ng maikling kwento lang, yung kasalukuyan naman. Nung kanina po nakasama natin si Arthur, no? Siya kasi ang kauna-unahan. Yung kasalukuyang mga aligaga ngayon, maiksi lamang. Nasaan si Jochebed? Nandyan ba? Halika. Konting-konting kwento. Ano ang masasabi mo sa exhibit na ginawa ninyo? Ninyo talaga. Ang ginawa nating lahat. Upo ka. Actually po, Para maganda yung yung kuha ng okay. masasabi po, masaya po ako na marami pong pumunta and sana na-appreciate niyo po yung lahat ng nagawa or prepare ng team para sa lahat. And ngayon po, siguro kwento po, iba po kasi yung feeling sa amin kasi kami yung mga research assistant na sa later part na po kami ng project pumasok. So mostly doon po ay na lang po kami, adapt po kami ng mga materials, ganyan. And masaya po ako personally na nandito, naging party po ako ng NCS kasi growing up na Catholic, parang very Catholic po rin kami ng family ko. And so, yung malapit sa puso ko po na maging part ng NCS and nakikita ko yung research effort na ginawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And nakaka-touch po kasi nakikita namin yung mga katikista, yung mga grounded work. And iba po kasi siya na mababasa nyo na siya sa libro. Iba din po siya na pag nandun kayo mismo sa actual field work. So bilang sa later part na bahagi po ng research assistant sa project na ito, nagpapasalamat po ako sa lahat and sa lahat din po nang pumunta. So yun lang po.
Thank you, thank you. Ayan. Talaga namang isang hamon po na every year. Alam mo, students come and go eh. Yun ang problema namin dito sa hindi ko alam kung nararamdaman ni Father yun, di ba? Minsan, nadyan, tapos, hindi ka pwede mag-invest na matagal sa Father, tako, malulugi ka. Right? But anyway, so, ramdam ko yon na every year, kailangan kami mag-train. Kaya palaging hamon sa atin yon na sana maintindihan nila yung value nung NCS. And I was so happy na yung iba na nakarating sa Mindanao. Imagine nyo po, no? Hindi pa sila nakakasakay sa aeroplano. Pero First time nilang lumipad. sabay kayo. Oo. First time tayo lumipad. Tapos, tingnan natin kung iwan ka namin dyan, right? So, okay naman. First time lumipad. First time nakasakay sa aeroplano. First time nakapunta Mindanao o Visayas. So, tapos pagbalik naman, buo pa rin naman, no? So, medyo interesting yung ganung mga karanasan para sa research. At isa pong nakakataba ng puso, kaya siya ang tinawag ko sa lahat ng research assistants dito dahil nandito po ang nanay niya kanina. Oo, kanina. Yung ganun pong impact no, ng research yung nanay niya po na yun. tumawid mula doon sa ating pananaliksik na nanditong mundo, doon sa mundo ng pamilya Gusto mo niya. ba yung kwento? Sige Una po. nagulat ako, hindi ko naintindihan itong research assistant ko. Pinapakausap yung nanay niya. Yes, oo. Sabi ko, meron tayong catechetical module workshop sa San Pablo, Laguna. Sabi ba naman ito, Dok, yung nanay ko po gusto pong umattend. Hala, ano kinalaman ng nanay mo dito sa ano natin? Gusto lang po talaga niyang umattend. Ay, paano gagawin natin? Pupunta daw po siya. Sabi ko, edi pupunta siya. Right, walang problema. Nandun naman siya maghapon, right? Oo. Tapos kaninang umaga, sabi ni Josh na, sabi po ng nanay ko kung pwede daw po siya umattend. Sabi niya, of course, pwede siyang umattend. Kaya lang aalis daw siya dahil may meeting. Sabi ko, kung ang ka-meeting niya is si Pope, pwede. Pero mahalaga pala talaga kasi pan-tuition mo daw yung pinag-uusapan. Right? Yun. So, kaya nakaalis na yung mother niya. Yes, oo. Kaya salamat po sa mga nanay at tatay ng ating mga research assistants na nakasama. Tinatanong ni Father kung taga San Pablo daw ba kayo at pumunta ang nanay mo sa San Pablo. Taga-Tagig, Father. Bumiyahe talaga. Minsan, Father, katulad sa mga katikis, hanggang ngayon naman, may nandito sila Ate Neng, tataka ko talagang tingin ko yung mga tama tong mga respondents ko. Kasi doon yung tamang, pag kinausap mo kasi, tama naman, normal naman. Pero pag sinabi mong pupunta ka simbahan, yes. Magkakatikisa ka, yes. May allowance ka lang, no. Meron ka bang support, no. Pero volunteer ka lang, yes. Oo. Masaya ka kahit ganun lang, yes. Parang hindi akma sa normal na pag-iisip yung pag-volunteer. Kasi talagang overflowing lang talaga yung gusto nilang maglingkod sa church at meron palang ganon na mga katikista. Yes, na missionary service. Ayan. Ang isa po nating makakausap ay taga-UST naman, na tumulong sa ating pananaliksik, research affiliate, research associate, kung ano-ano man ang naging level ng kanyang engagement. Tawagin natin mula po, Father, sa NSTP ito, no? Sa NSTP. Ate Hayden na pala ito. Si Ate Hayden. Hello po, maganda. Father. Kailangan Father, ko yun po po, bang Father, lumipat? Opo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay nagagalak. Tuwang-tuwa na nandito po ako. From NSTP po ako. Ang kwento ko lang po ay maigsi. Nagkasalubong lang kami ni Doc Yaye. At may nabanggit siya na may research project. Sabi ko baka pwede akong sumali. Kasi gusto ko lang talaga. Hindi ko rin alam. Baka nga may tama rin ako. Hindi ko rin kasi alam yung pinapasok ko. Ang ganda kasi magkwento ni Doc, di ba? Yung parang madali lang siya. Na sige, gagawin natin. Pero pag nandun ka na, ay teka, hindi pala ito yung... Ito ba yung sinabi mo, Doc? Parang hindi ito. So nag-apply ako kay Doc. Sumama ako sa kanya. At natutuwa ako dahil naging biyaya ang NCS para sa akin. Marami akong natutunan. Na-experience ko maraming bagay. Tuwa, minsan nalulungkot, tas pati yung takot. Alam niyo bang natakot kami dahil isa sa fieldwork namin, Doc, naalala mo, nagpunta kami ng Kidapawan. Inabutan na kami doon ng lindol. Lahat naranasan na namin sa NCS mula yung sobrang maaraw, maulan, mainit, lindol, pati pala yun, ipapa-experience namin. Pero nakita namin yung biyaya ng Diyos kasi
guided kami all the time. Naging maayos lahat at bukod doon, marami akong nakilala, nakapunta ko sa mga lugar na hindi ko inisip na mararating ko. At ang naabot ko talaga na I think mas naging malapit ako sa lahat ng pinuntahan namin ay sa Diocese ng San Jose de Antique. Dahil, hello po kay Bishop Marvin, kung nanonood sila. Hello, Bishop. Bishop Marvin, Father. Father Joey at kay Mama Dang. Dahil po yung naging isang produkto ng NCS ay yung Rio at nagkaroon ng family catechesis. At doon po ako tumuloy at ibinahagi ko po yun sa ating mga estudyante dito. And hindi ko rin alam kasi, baka nga tama rin sa akin, kasi feeling ko naman hindi ako katikista. Sinasabi ko kay Doc, hindi ako katikista, pero yung baldag nung catechist in all of us, parang meron siyang bumubulong sa akin, huy, hindi ka patapos, hindi ka lang ganyan ang gagawin. Kailangan may gawin ka. At sabi nga ni Doc Joe kanina, yung pagtawag, kailangan lang nating tumugon. Yung pagtugon ang, I think, inaantay ng Diyos. Nandyan siya, we are all invited to do what we can for the church, for the Lord. And yung simpleng sagot lang, hindi naman kasi ako magaling, may kanya-kanya tayong galing, pero yung pag tinawag ka, kung ano yung kaya mong ibigay, maiambag, sana nakatulong kahit kaunti doon sa mga pamilya ng mga nakasama ko doon sa online family catechesis na naging bunga nitong project na ito. So hindi siya natapos doon sa na umexit ako dahil kasi nagpandemya, pero at least nagawa ko yung part ko sana, Lord, para maituloy kahit sa ibang paraan ang pagiging katikista. Yun lang po. Maraming salamat. Galing, Salamat. Naalala ko talaga kasi yung sinasabi niyang lungkot at inis, no? Yun yung mga moment na siguro hindi niyo lang pansin. Pero iyak ng iyak si Ma'am Cecil noon kasi nagwo-workshop kami para lang gawin kung ano yung tamang tanong. It's not as easy as you think. At may validation pa yon. So yung paggawa ng questionnaire, it took us a month. At nag-iiyakan yan kasi kailangan tamang tanong ang tanong. I remember, nung nag-dinner kami, nakagawa na kami ng isang questionnaire, tumutulong luha ni Ma'am Cecil. Sabi niya, di ko naman alam na yung questionnaire na yan. Ganyang hirap palang gagawin. Kala ko sandali lang. Because if you don't ask the right question, it's tantamount to not getting the right data, right? And so, lahat ng yung pinagdaanan namin at mapapatunayan namin na yung lahat ng research tools na ginamit namin, pinag-isipan, validate, pre-test, bago siya i-employ sa mga katekisa. And I think, yun yung dahilan kung bakit yung libro with all the findings is may sense of clarity. No, na dito lang kami nanggagaling. Kaya nga, natutuwa ako nung ni-review ni Dr. Tabudlong, Joy Tabudlong ng MSU IIT, Department of Sociology, yung Katekista Findings and Insights na na-publish sa Philippine Sociological Review. So, ni-review niya yung libro at sinabi niya, this is a good contribution to the church, but it's really sociological, right? Wow, sabi ko, to have that as an input na, wow, it passed the standards of colleagues in the social sciences. Kasi nga, talagang pinagbuti yung yung research process ba. So, isa rin yan sa reflection natin dito sa ating what we learned from the NCS. From the NCS experience. Yeah. So, maraming salamat, Ma'am Hayden, sa iyong tinuran, sa iyong nasabi, hindi ka katikista, pero katikistang-katikista na, no? At saktong-sakto sa tema ng 7 libro natin, The Catechist in All of Us. Yan. So, meron na lamang po tayong mga ilang minuto na lamang at hindi tayo magtatapos na hindi natin mahinga ng konting impression. Yung nag-ribbon, tumulong sa atin sa ribbon cutting, di ba? Tama. Father Roy mula Davao, kumusta ang impression natin, Father? Teka, bago magkwento si Father, ako muna magkakwento. Kasi crucial yun. Alam nyo, ang totoo niyan, plenary council,
Naka-FB Live naman tayo. Pwede ko naman tayo kwento. Totoo naman to. Yung plenary council, natin si Father Ern, kasi ganito siya. Walang nag-respond. So, unang run, walang nag-respond. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, pero pinag-represent na kami sa plenary council. Sabi ko kay Bishop Bobet, Bishop, wala po nag-respond. Ano pong gusto niyong gawin ko? Eh di ilagay mo doon yung mga hindi nag-respond, right? So hindi ko alam, napaka-powerful pala noon sa mga bishop. So sabi ko, I know General Assembly to. We got this number of respondents. Tapos makita mo mga zero lahat, no? Zero lahat. So, lahat ng mga natutulog noon na bishop, nagising sila, and narinig ko, nagtatawagan sa catechetical director sila. So that was the reason why there was 33,000. Kasi after that plenary talk, well, the bishop president, the CBCP bishop then was Bishop Valles. Yes, no. Alam mo, dun sa plenary pala, ang sabi niya, as a support to the NCS, Davao will be the first one to invite you, right, for the survey. Wow! Sabi ko. So, kasi wala nagpe-pledge eh. Parang, ano yan, anong ginagawa nyo? Pero kailangan namin makapunta doon. And so, it was a beautiful reception. Kasi ang ginawa naman kagulat-gulat naman yung ginawa ng Davao. Pagpunta doon, pinagsama-sama nila yung Daditama, hindi naman Davao, Daditama, na 3,500 yung katikista na napagsama-sama nila at that time, noong 2020, thanks to Sister Dija, no? Yung coordinator nila doon, at si Father yung director. And I think that started it all, right? O yung talagang sense na pwede pala natin pagsama-samahan yung mga katikista for a research to return the data to them and everything. So it started in Davao through Father. O Father, ikaw na. Yeah, Father Roy. So ano na to? Davao Digos Tagum ang dala-dala ni Father. Okay. I remember. Si Father Ernie, sige. I remember yung presentation na yon. Meron naman may mga iba nang nag-respond, di ba? Yes. Pero after the break or during the break, may mga obispo ngang nag-a-approach. Wala bang nag-respond sa amin? Wala bang sumagot sa amin? Wala bang nagbigay sa amin? Ay, nako. Kaya, yun na po talaga ang simula, no, na kapag nakita nila na nandun ang kanilang diocese at bokya, parang kahihiyan nila. Parang sa ano din yan sa collection, no? When we started presenting to them and giving to them the list who among the dioceses, which of the dioceses ay nag-remit ng kanilang catechetical contribution, pag hindi nila nakita ang pangalan nila doon, automatic. Tapos i-approach pa sila ni Sister Beth. May kasunod ng cheque yun. So, yun ang nangyari. When a good number of them didn't see na may mga nag-reply sa diocese nila at wala, ayun, yun na. Nataranta sila. Ayun. Okay. Sige, Father, tuloy niyo yung kwento mula sa pagkataranta. Kasi kahiya naman si BCB President at hindi nag-participate. Yun lang sa research impact, yung sinabi mo kanina na 3,000. Yeah. We were able to gather the people there, 3,000. But before that, di ba nag-present kayo sa Presbyterian meeting namin? Oh, that was Remember something. Oo. I should say, na hindi ko talaga gusto yung ganun, yung kakausapin yung mga pare, right? Oo. Una yung mga bishop, okay, pero yung bishop kasi malayo. Yung Presbyterian talaga nakakabayan, yung mga pare yung kasama. Sige, Father, kayo magkwento. Kasi ang time slot mo doon ay 15 minutes only. Pero umabot ka na ata ng 40 minutes. And because may impact din talaga yun. May kantsawan nga, biruan, after that. Even during di ba naalala mo na may kantsawan, impact. Pero may laman yung mga kantsaw na suportaan mo na ang mga katikista mo.
kaya may kantsawan. Even after that, may kantsawan at biruan. Pero it's more of a challenge. Hindi ko alam, Father, kung pwede kong sabihin na, pero sabihin ko rin ngayon, kasi nagulat talaga ako kasi biglang nagpasukan sila, right? Di po ba? Dun sa hall, na ang dami talagang nakinig, nag-engage na mga pare mula sa Davao. At the time, right? Oo. And there was a beautiful discussion tungkol dun sa catechetical ministry na I never thought na ganun level pala po yung interest din. Because we're, sa GCC Center namin is already 55 years. 55 years na catechetical center namin. Kaya ang impact doon is that biruan at kantsawan pero may laman. Ibig sabihin, nag-engage sila. At yung sinabi mo kanina yung 30,000, after that, maybe sinabi na nila sa kanilang mga kura-paruko ka, alam na ng ibang pari at obispo na kailangang suportaan sila. Yan lang. Yes, salamat po dyan. No? At mula noon, napakarami na pong pari at obispo ang sumuporta. Ika nga, no, isa sa findings natin, kapag ang pari at obispo ay may pusong katikista, magta-thrive ang catechetical ministry. At this point, yung partner naman ni Father Roy, Father Don mula sa Daet naman. Magandang tanghali po. Please bear with my voice. Okay lang po. Okay. Una po ay di ko alam kung ba't ako nandito. But you know, lagi may plano ang Diyos. Napakabago ko pa lang po sa ministry. Before Archbishop Rex Alarcon left Daet last year, ito po yung iniwan niya sa akin. So, yung catechetical ministry. At pinag-aaralan ko po ang ministry kasi for 20 years na pari ako ay sa mga ibang ministry ako involved, not in catechesis. So, kaya po ang unang involvement ko ay yung AMCM sa Haro. At napakaganda po ng experience ko. Lalo ako nagkaroon ng interest sa ministry at that time. Then after that po, siyempre, shinare ko yun sa diocese because my concern is, of course, the Diocese of Daet. As catechetical director, nananahimik po ako ng pinukaw ni Sister Beth. Ang katahimikan ko when she invited me to become part of the advisory council. Anong gagawin ko doon? Kasi si Father Fajardo of Virac, from Virac, hindi siya makaka-attend. And so, umayag naman yung aming administrator na umattend ako. Hey, Bishop. And since ang ire-represent ko ay the region, the ecclesiastical province of Cáceres, the Archbishop dapat alam niya. Yeah. So sabi ni Father Timoner, ang aming administrator, dapat alam ni Archbishop. So tell Sister na dapat inausap niya si Archbishop. Okay naman, no? So yun po. And during our meeting, present ito. Honestly, sorry po. Sabi ko na sa sarili ko, hindi naman siguro necessary na umattend ako niyan. Kasi hindi naman ako naging part, di ba? So, wala naman ako ng opening, grand closing yung event. Di ba? So, what will I do there? So, anong gagawin ko doon? So, wala po talaga, kinalendar ko lahat ng activity natin except this one. Yeah. And then when I receive an email invitation from this, sabi ko, aatin ba ako dito? You know, ang tagal ko pong nag-reply. Then, pinadala ko yung letter sa administrator namin. Hindi po ako humingi ng permiso para umattend. Kasi ang nasa mind ko, baka pagalitan ako kung hindi ko ito paalam naman sa kanya. Kasi ang plano ko, hindi ko na lang sasabihin, hindi ako a-attend. Okay. Pinadala ko pa rin yung letter. Pero hindi ako humingi ng permission. Ang tanong ko sa kanya, do I need to attend to this?
Ang sagot niya, okay, you go. Ibang klase ang Panginoon, right? So, I have no choice. No? So, saka lang ako nag-reply dun sa pre-registration. So, tinawagan ko din si Father RJ, si Father Fajardo. Hindi din siya a-attend. So, wala na naman ng Cáceres. So, sabi ko, sige na nga, a-attend ako. So, yun po, no? And I'm thankful kasi dun sa sharing po ninyo and then to do sa exhibit ninyo, parang inilagay ko po yung sarili ko dun on how nangyari yung lahat para magkaroon ng grand closing. So I am so thankful and privileged to be here. And kanina sinasabi ko nga kay Father Ernie, nahihirapan ako, Father, sa region kasi the first thing na ginawa ko after ng meeting namin sa Payos ay to organize the region, all the directors. No? Kinuha ko yun sa directory, yung mga names ng mga pari, director sa ministry. Yeah, Cáceres. But so sad to say, wala na yung Cáceres. No? So kinonvert na nila sa lay formation yung kanilang center. Yeah. No, yeah. So, sabi ko, we have to talk to the Archbishop regarding this matter. Kasi we need, I really want to organize the region. So, at ngayon po ay naghahanap pa kami ng time ni Father Fajardo para magkapag-appointment kay Archbishop Rex to talk about this. No? Kasi it's speak the region, siya yung Archbishop. No? But kaya at this time po sabi ko, I'm really thankful. Alam talaga ni Lord kung ano yung kailangan ko. No? Kasi hindi lang yung diet ang kailangan kong i-minister. May apostolate din pala ako sa region. No? So last Friday po, we had in Daet, the General Assembly, Diocese ng mga katikista. Ang hirap po nung i-organize, ayaw umattend sana ng mga katikista. Kasi sabi nila, meron po kaming confession, first communion. Sabi ko sa kanila, kayo ba ang magpapakumpisal? Huh? Oo nga. Sabi ko ako, dalawa yung parokya ko. I have to cancel yung pakumpisal ko at first communion para lang sa inyo. Pero sa parokya ninyo, kahit wala kayo, tuloy-tuloy ang pakumpisal at first communion. So, umantid naman 200 plus na nakatikist. So, closing ceremony din po kasi yun ng 30th year ng aming center. And then, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila doon. Nagpa-assessment po ako, pina-exam ko lahat ng katikista. Diagnostic kasi sabi ko sa kanila, nangangapa ako, ano yung program na ibibigay ko, ano yung formation, I need to know the level. Now, you know, habang nag-exam sila, mga retired teacher, principal, mga katikista, sabi nila sa akin, Father, napasahan ko na lahat, baka dito ako bumagsak. Totoo po yan. You know, doon ko po nakita na ang daming kailangan sa catechetical ministry. Kasi sabi ko sa kanila, my concern is not the catechetical program in a sense na ano yung ituturo ninyo kasi given yun eh. Di ba hindi naman nababago yung doctrines and everything. My concern is you. Sabi ko sa kanila, the catechist. I want you to be holy. Sabi ko, kahit ako mapunta sa impyerno, basta kayo maging santo at santa. Okay sa akin. So, yun po yung aking focus. Kaya ngayon nakita ko po na ang galing ni Lord. This is what I need. Yeah. Father, sigurado ako hindi ka uuwi ng walang libro. Dahil tingin ko, amongst this
Ikaw ang nangangailangan nito. Yes, Father, that's what I need. kailangan po yata ng libro nito marami, Father. Yeah, kasi last year lang ako sa ministry and yung ang dami kong gustong gawin sa kanila. Ano yung uunahin ko? So I need to focus on the formation of catechism. Yay! Yung pong- Maraming salamat, Yung, Father yung pong John. kwento nyo, Father, iyan po talaga yung isa sa mga findings namin. So makikita niyo siya Yes. sa libro at baka sakali, nag-offer po kami sa Inmanus to us ng way to manage catechetical ministry. Thank you. Baka makatulong. At kung sakaling kailangan nyo po ng tulong, si Doc Joe po, kaya po niya. Wow. Magtutuloy-tuloy po. di ba? Anytime po kami, pwede naman po kaming tumulong. Kung Yes. gusto nyo pong Yes. Thank you, thank you. opo, mag-ano lang po, magsabi lang po. Tapos, syempre, pag nadong kami, pakainin nyo lang po No kami. problem. Ganun po. Yun na naman po yun. Ay! Ayan, maraming salamat po. At Thank you. napakahusay Thank you ng very Diyos. Ano, sabi nga ni Father, wala siya sa simula, nandito siya sa pagtatapos. Pero hindi pala pagtatapos. Nasa sa inyo ang way forward, Father. Ayan, thank you, Lord. At tayo'y magtatapos na sa session natin na ito. Hinga natin ng konting pahayag si Father Chong. Mula sa lahat ng narinig, meron pa ba kayong gustong sabihin? Wala na raw po. Dahil pagsasalu-saluhan na natin sa ating lunch. So, Ano talagang Yes. papunta na tayo sa pagdiriwang. Father, pananaliksik, pagdiriwang, Pasasalamat. pasasalamat. So, bali, yung pananaliksik, ito yon yung sharing natin, kung ano nangyari. Pagdiriwang, tingin namin yung lunch na talaga yon, di po ba? Kasi talagang papakainin po natin kayo ng masarap, no? At kayo po ay kakain dapat ng marami. At tapos mamaya po, dun sa pagdiriwang, may isa pa tayong pagdiriwang. Yung po yung mga sample ng catechetical modules na nagawa po ng iba't ibang lugar. Ngayon po, yung CDO po, Father, pagsasabi ko lang po sa inyo, na tapos na yung project. Paano yung nangyayari project, Father, ganun? Close natin, pero ino-open yan pa rin. Opo. Merong invitation po mula sa Invitation. CDO ngayong March, Father. Tapos yung pong mga taga Cebu, ganun din. Taga Davao, ganun din. Paano po yun? Na-close na natin ino-open na uli nila. Paano pang gagagawa pag ano? Oh. Gaya ng sabi mo, pananaliksik, Pagdiriwang. Sa salamat. salamat. Lampas dun sa pasasalamat, syempre, ay ang pagpapatuloy ng lahat. Ah! Ay, Dayo. parang walang sinasara ngayon ha. Ang usapan natin, isasara natin to ngayon eh. Parang walang masasara. Teka lang ha. Mamaya i-resolve natin to pa sa misa. Father, ang pasasalamat po ay misa mamaya. So, kaya lang ang hiling natin, kaya kakain tayo agad-agad kasi babalik tayo na mas maaga kasi gusto natin yung misa 1:45 para matapos tayo ng bago mag-alas 3. Ano po? Okay? Alright po. So, sa pagtatapos, siguro ay grace before meals tayo. Hinga natin po. Ito ay kilalang-kilala ko ng kaibigan. Mula po pag-graduate niya, nasa catechetical ministry na siya. No? At dito na siya talagang punong-puno ng biyaya. Mula po sa catechetical ministry ng Diocese ng Cubao. Alright? Ate Carmen, pag-graduate po niya ng kolehiyo, nasa catechetical ministry na siya, German. Dahil parehas tayo ng eskwelahan, saan tayo graduate? Sa Siena College, Quezon City. Sabi ni Chairman, mananatili ba ako sa catechetical ministry? Tingnan mo po si Ate Carmen. Ayan. Ate Carmen, please Ilan taon na lead po us. Sa ano po? 33, 4 years po. Wow. Hindi po ako yumaman. Mayaman, Father. Oo. Yes. Kayo kayamanan. Walang budget. Si Ate Carmen, 34 magdadasal? years. Doon na tayo magdadasal. Na Ate Carmen, doon na tayo magdadasal. Ayan. Maraming salamat po. Magbabalik ang Facebook Live mamayang hapon, 12:45. Sa pagpapatuloy ng NCS Grant Closing Ceremony. Sabi ko, diba? Sabi niya, wala ba ako role? Meron ka.